Today is December 16th. We are on our second day of Simbang Gabi. Hindi ko alam kung meron akong ibabahagi sa inyo yung lagay sapagkat yung mga pinasa natin ay wala naman sa mga pangalan. At yung mga pangalan ay kaya yung dami-dami at hirap-hirap ang bigkasin. Kaya may mga pamilya ay nakakabuhol. Kaya ang hirap din alam. Pero habang pinabasa ko yung ating remember, naalala ko yung kwento ng isang bata na lumakad sa kanyang tatay. At ang sabi mo natin nung bata, tatay, paano mo ba sinisilang ang mga tao? Paano pa nagsimula ng mga tao? At ang sabi ng ama ay ganito yan. Noong unang panahon, nag-asawa si Adan at si Eva, at nanganak si Adan at si Eva, at yung mga anak na nag-asawa din at nanganak, kaya dumami ang tao. Kaya ito ay nagbulag, nilikha tayo ng Diyos at mula kalaban kay Eva at kay Adan, dumami ang tao. Kaya yun ang dahilan kung bakit dumami ang tao. Paano pinanganganak ng tao. Yung bata ay lumapit sa curiosity, lumapit din sa kanyang nanay. At ang sabi ng nanay, paano ba nagsisimula ang mga tao? Ang sabi ng nanay, ganito ang kwento, nagmula ang mga tao ay nagmula sa monkey, sa mga unggoy. At sa mga unggoy, at kung nag-evolve ito, at naging ganito yung ating pagkatao, kaya natin pala tayo sa unggoy. Kaya ang sabi ng bata, naglaro ko yung bata sa tatay, tatay, isa kang sinungaling, you're a liar. Ang sabi ni nanay, nagbulaga tayo sa mga unggoy. Ang sabi, yung side ng mother mo, saan din sila nagsimula. Kaya yung pamilya ng mother, we're talking about, she's talking about her mother's side. Kaya wala ko sa mga bata. Anyway, bakit po naalala ko ito? Sapagkat pinag-usapan natin ito sa pamilya. It is the lineage or the genealogy, yung lahi na pinagmulan ni Jesus. At sabi ko nga, it looks like the gospel is dull and boring. Parang walang point for reflections. It's tayo natin sa palagay ko habang pinabasa ko nga yata yung Evangelyo, yung iba sa inyo yung natutulog. Wala kayong pangalan kasi ang hirap ng mga pangalan. Pero mga minamahal ko kapatid, kung pag itilayan ko natin sa likod ng mga pangalan dito ay mga kwento. There is a lot of story. It is the story of faith. It is the story of the fulfillment of the promise of God. It is a story, ito ay kwento ng pagtupad sa pangako ng Diyos. It is a story of faithfulness and unfaithfulness. Yung mga sa likod ng mga pangalan nito ay kwento ng pagiging tapat at yung pagtataksil ng mga tao. At sa likod ng pangalan nito, at sa likod ng mga pangalan nito, it reveals the infinite patience of God. At ito yung tatlong bagay na nais kong ibahagi sa inyong mga minamahal na kapatid sa araw na ito. Sabi nga yung pinakita ng kwento, it is a story of faithfulness and faithfulness.
Kung tutuusin mga minamahal ko kapatid, sa likod ng pangalan na ito, at ang mga pangalan na ito, these are not perfect people. Actually, marami sa mga pangalan na ito ang nagtaksil sa Diyos. Like Huda, kung makatanan yung anak ng anak niya ako kay Huda, si Huda at si Huda ay siya ay nangalalihan. Sapagkat wala siyang anak na naghanap siya ng isang prostitute, si Tamar. At nagkaroon din Tamar, ginamit ko ni Tamar at pagkakataon upang magkaroon siya ng anak. At from there, the fulfillment of God's promise ay patuloy yung kwento ng pagtutupad sa pangako ng Diyos. Kung mapapansin ko ninyo, kilala si Haring David. But Haring David ay siya is a criminal. Si Haring David, mga minamahal kapatid, ay nagtaksil din ng alulya. Sapagkat nang makita niya isang araw si Bathsheba na naliligo sa kanya at nakita niya sa kanyang kasapin, nagkaroon siya ng paninasa at sinipingan niya si Bathsheba. Si Bathsheba ay may asawa si Urias, isang mandirigma. Ang ginawa ni Haring David, sapagkat nagbuntis si Bathsheba, ang ginawa ni Haring David, ipinakuna niya sa isang digmaan si Urias upang ito ay mamatay. And in King Solomon, even King Solomon, the son of Haring David, siya ay maraming asawa. At meron pa at iba pa mga tao, si Rahab at si Manasseh. Those are stories, mga minamahal ng kapatid. It is not different from the story of our own family. Hindi rin ito inaiiba sa kwento ng inyong pamilya. Kung babalikan po ninyo yung inyong mga ninuno at inyong mga lolo at lola, palagay ko, it has a story of faithfulness and unfaithfulness. Meron din itong kwento ng katapatan at pagtataksil. Pero sa mga minamahal kong kapatid, sa nagtaksil man at hindi naging tapat ang ilang bahagi ng pinagmulan ni Jesus. But God's plan continues. Yung pangako ng Diyos ay patuloy, ang plano ng Diyos ay patuloy. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, ang unang bagay na nais kong ipahag sa inyo is to look our own family. Yesterday, sinabi ko, ang lagi natin binabalikan yung tanong, ano ang aking gagawin? What should we do? Ask yourself, what happened to your family? Pero ang ginawa ng Diyos, alam ko yung ginawa ng Diyos, patuloy. Kahit na nagtaksil at nagtaksil yung lahi ng pinagmula ni Jesus, yung ibang tao, nagkasala laban sa Diyos. But God's plan continues. You know, kung babalikan ko natin ating pamilya, kapag nagkasaling ating family, minsan itinatapal natin. Minsan, yung ating mga galit ay patuloy pa hanggang ngayon. 20 years na nangyari. But here is the 14th generations from Abraham to King David. From King David is another 14th generations. And yet, God continues to forgive His people. Kaya naman naman kapatid, ngayong panahon ng simbang gabi, ipinapaalaala sa atin, ano yung ating gagawin? What should we do in our family? Kung meron man nagtaksil sa inyong pamilya, baka itinakil na ninyo, but probably it's an opportunity for us. It is an opportunity for us, a reminder for all of us, na balikan natin at gayahin natin yung ginawa ng Diyos na magpatawad. God forgive King David. God forgive King Solomon. God forgive Rahab. God forgive Manasseh. Yan naman mga kapatid, sometimes yung ating simbang gabi ay magiging banal at kalulugod sa Diyos. If we will imitate yung ginawa kung gagayahin natin yung pagpapatawad ng ginawa ng Diyos. I know, in your own family, palagay ko, meron yung mga kapatid ninyo, yung mga ninyo, yung mga tiyo at tiyan ninyo, but probably there are some hurts. Meron mga sakit na idinulot sa inyo. But today, once again, what will you do on those hurts? Ano ang gagawin mo sa mga sakit na iyon? Katulagayan ba tutularan natin ng Diyos?
na ipapatuloy ng Diyos, pinagpatuloy ng Diyos ang kanyang pangako, ang pagtupad sa kanyang pangako, sapagkat pinatawad niya ang mga taong nagkasala laban sa kanya. My dear friends, just ito yung isang hamon sa ating ngayong gabi, sa ikalawang araw ng ating simbahan. In our family, meron mga black sheep, meron mga anuman. Let go of those pain. Tanggalin natin yung mga sakit na lagi kong sinasabi sa inyo kapag namisan na bagay na rin tumisa sa inyo. Kaya nga sabi ni Jesus, gawain yung mga bata. Gawain yung mga bata. Sapagkat kapag di kayo tutulad sa mga bata, you will not enter the kingdom of God. Yan ang sinasabi, bakit gagayahin yung mga bata? Ano pwede ba natin? What can we do? What can we imitate from the children? It is their sense of forgiveness. It is their sense of forgiveness. Alam ko yung mga bata, naglalaro at nag-aaway. Pero ang kanilang forgiving, ang kanilang panahon ng kanilang galit is only seconds. 1 minute. Kahit nag-away yan, namaya ng kalaro rin, nakapagpatawag ko sila. Pero tayo, 20 years, 30 years, we still have pain. Galit pa rin tayo hanggang ngayon. Nasa Pilipinas pa yung mga kaaway natin hanggang ngayon. Hanggang nakakita na tayo kaaway na. However, it's true. We have that sense of forgiveness. Ay, ito lang bagay na nasa ibahagi sa inyo mga kapatid. God uses imperfect people. Gumagamit ang Diyos sa pagtupad ng kanyang pangako at ng kanyang plano than ng mga imperfect people. We are just an instrument of God. Tayo lamang ay mga instrumento ng Diyos, ginagamit tayo ng Diyos. Kaya ang tanongin natin sa ating sarili ngayong gabi, mga minamahal kapatid, ano ba yung plano? Ano yung bahagi natin sa plano ng Diyos? Baka akala natin it is enough na tayo ay nagsisimba at tayo ay biniyagan. But let us always remember, my dear brothers and sisters, that you have part in the plan of salvation of God. And the plan of salvation of God. Ano po mga namin kapatid ang sabi, I posted in Facebook 2 days ago, the feast of St. John of the Cross. And ang sabi ni St. John of the Cross, at the evening of your life, God will examine you in love. Sa huling sandali ng inyong buhay, dahil hindi tayo tatanungin ng Diyos kung gaano kalaki ang ating naipon. Ang tatanungin sa atin ng Diyos, gaano karami ang ating nailigtas. It is, we are an instrument of God in the plan of the salvation. Let us always remember that God uses imperfect people to para ipatupad ang kanyang pangako kaligtasan. And my dear friends, during this 9 days of Simbang Gabi, find your plan. Where are you in the plan of God? Nasaan ba yung bahagi mo sa baka probably yung kapatid mo, matagal na din nagsisimba, just probably, baka dalhin ko ulit, bring me back to the church. O baka yung yung tiyo at tiya mo, they might have been gone away from the church. Or even your children. Baka sa anak ninyo, at yung mga batang narito, yung mga anak na narito, it's probably just also tanongin niyo yung sarili mo, ano yung plano ng Diyos at ano yung bahagi ko sa plano ng Diyos. At yung kanyang mga nilamal ng kapatid na nasa ibahagi sa inyo, the names that we have mentioned in today's gospel reflects the infinite patience of God. Alam ko, ninyo naghintay, yung paghahanda ang ginawa ng Diyos ay napakatagal. God was so patient. God was so patient. Kaya nga ito rin yung nasa yung hagsoy. Sana maging mapasensyon tayo. Alam ko nyo, minsan kapag nagdarasal tayo, minsan kapag 1 week na, o 2 days, o 3 days, parang di ba sinabi dinidinig ng Diyos, we already complain as if God doesn't hear our prayers. But let's always remember, God was very patient. You know, yung sanabi ng huling prophet of the Old Testament, Prophet Malachi, the last prophet of the Old Testament,
At ang sabi ni bago dumating si Juan Bautista, which is said to be the last prophet of the Bible. However, my brothers and sisters, it was for 100 years. People were so impatient. Akala nila hindi na darating yung magliligtas ang Kristo, ang Mesiyas. However, my brothers and sisters, God also reminds us to be patient. Let us be patient. Meron mga alam ngayon si Magaling, you have requests. You have prayers and petitions. Baka akala nyo after 9 days, kapag araw-araw kayo simba, baka akala nyo after 9 days, God, it will be there. It will, and you think that it will be there. God probably will test your patience. You will test your patience. But let us always remember, my brothers and sisters, to imitate the infinite patience of God. And so, my dear friends, as we do our celebrations today, once again, let us pause for a moment and bow the knee and the silence of our heart. Let us, if you remember today, our members of our family, of our ng ating lahi, ng lahi ng ating pinanggalingan, there might be hurts and pains that resides in our hearts. I think during this gabi, let us get rid of it and replace it with love. And second, God wants you to find your place in the plan of salvation. And third, be patient, for God